Magbabalik eskwela na ngayong Lunes ang mga estudyante sa Samar at Leyte. Ito ay matapos magtulong-tulong ang mga guro, magulang at mga mag-aaral sa paglilinis ng paaralan para sa pagbubukas ng klase. Ayon sa Department of Education, hindi pa maaaring gamitin ang mga gumuhong gusali, kaya mga makeshift classrooms muna ang kanilang pagkaklasehan. Para sa detalye, balitaan mo kami, Julius Samburo. Matapos manalasa sa ilang parte ng Kabisayaan nitong nagdaang buwan si Super Typhoon Yolanda, balik paaralan na ngayong araw ang mga mag-aaral na nasa lalawigan ng Samar at Leyte. Walang sinantos si Yolanda, bahay, gusali o paaralan. Resulta ng trahedya, mga bubong na nilipad, mga pundasyong winasa. Para muling maibalik ang ganda at mga ito, nagtulong-tulong ngayon ang mga guro, magulang at mga estudyante sa paglilinis ng kani-kanilang paaralan at maihanda sa muling pagbubukas ng klase. Anila, kakayanin nilang makaraos basta't mananatiling matatag at lahat ay nagtutulungan. Bilang alternatibo, gagawin muna sa mga makeshift classrooms tulad ng tent ang mga klase dahil may iilan pa ding classroom ang hindi magamit, kundi napinsala ay tuluyang gumuho na simula pa man noon lumindol. Isa din sa kanilang isinasaalang-alang ang mga librong gagamitin ng mga estudyante at ang mga evacuees na patuloy ding umuukupa sa mga silid. Inihayag naman ni Leyte Assistant School Division Secretary Mariv Sambilon na hindi muna sila magsasagawa ng aralin ngayong araw dahil nais muna nilang magkaroon ng psychosocial activities at stress debriefing sa kanilang mga estudyante upang maalis ang traumang dinulot ng pangyayari. Ayon naman sa Department of Education, katuwang din nila ang iba't ibang organisasyon mula sa loob at labas ng bansa na tumutulong upang maglinis ng paaralan. Kasabay ng rehabilitasyon sa mga nasalantang syudad ay siya din namang agarang pagkukumpuni at pagpapatayo ng mga panibagong paaralan na gagamitin ng mga bata. Ito ay sa alinsunod pa din sa utos ni Pangulong Aquino na gusto natin na magre-rebuild sira ho dito sa inyong City Hall, pati yung mga bahay. Gusto natin gumawa na mas mahusay. No? Para pag may dumating, siyempre bagyo, parang best friend natin yan. 20 dumadalaw sa atin taon-taon. No? So kailangan natin paghandaan. Yun po yung risk reduction na parte. Huwag natin kalimutan, lahat ng mga kababayan natin doon. Tulungan natin yung mga naiwan po nila. Sama-sama sa pagbangon, para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Samburo.